Super Balita sa umaga, nationwide. Kasama po natin ngayon si Secretary. Undersecretary. Undersecretary Manolo Quezon, mga kapuso. Siya pong itinalaga na mamuno o mga siwa doon sa magiging tinatawag na state honors ba kung tawagin yon para sa state funeral para doon sa yumaon na Secretary Jesse Robredo. At kasasahin papawid lang nga po ni Tuesday New ang bulletin number 4 ng Malacanang tungkol dito sa gagawing burol ni Secretary Robredo sa Malacanang simula bukas. Sa Kalayaan daw gagawin. Magandang umaga, Yusek. Magandang umaga po, Mike, at last sa lahat ng mga taga-subaybay. Kung pwede ko pong ibalita sa inyo yung announcement kagabi ni Secretary Carandang mula sa Naga City. May dagdag na misa mamaya ng 12 noon sa Naga City. At meron ng mga nakaschedule na misa ng alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon. Pagkatapos ng 9 a.m. Mass sa Naga City, kakausapin din ni Mrs. Robredo ang mga taga-media. Opo, naisang papawid nga rin. Nag-aabang na nga kami doon eh. Hindi pala alas 9 yung pagharap ni Mrs. Robredo sa media. Pagkatapos ng misang alas 9 ngayon. Opo. Meron ba kayong impormasyon kung ano ang inaasahan? May babasahin ba siyang prepared statement? Hindi ko namin alam at ayaw din po namin tanungin dahil ayaw natin magdagdag ng pressure sa pamilya. So siguro hintayin na lang natin. Kung Undersecretary, sa inyong pagkakaalam, as of ngayong umaga, kamusta naman si Mrs. Robredo at yung tatlong babae, yung tatlong anak na babae? Matatag po yung pamilya sa aming nakukuhang impormasyon at talagang ginagawa nila lahat. Alam nyo dahil medyo siyempre malungkot sila ngayon, ngunit alam nila na maraming talagang umaasa sa kanila at talagang nagbibigay sila ng napakagandang halimbawa ng isang matatag na pamilya. Okay, Undersecretary. Pakipasadahan, mga ilang beses na namin ito na isa yung papawid, pero para malinaw at para mas marami pa ang makapakinig at makapanood, pasadahan nga ulit natin yung mga mangyayari mula ngayon, sabi nyo yung mga misa, no? Ngayong araw nito. At ang impormasyon na hawak namin, na galing din sa inyo, bukas dadalhin na dito dyan sa Malacanang? Opo. Paano, Secretary? Ganito po, dahil po may state funeral, ito po ay in-offer ng Pangulo at tinanggap ng pamilyang Robredo. Sa lahat po ng mga gawain at seremonya, syempre, kung ano man ang ino-offer ng pamahalaan, kailangan po ito tanggapin at ang masusunod ang kagustuhan ng pamilya. Bukas ng umaga po, pagkatapos ng misa, alas 9 ng umaga, dadalhin na siya dito sa Kamaynilaan. Meron po mga seremonyas na kasama dito, pag-alis sa simbahan, pagdating sa airport, kasama yan yung tinatawag na state funeral? Yes, kasama yan yung tinatawag na honors? Opo, ito po yung mga parangal na binibigay ng militar at ng kapulisan. At tuloy-tuloy po ito magaganap tuwing may hakbang sa bawat yugto nitong burol hanggang sa mailibing. Opo. Bawat bahagi. Yes, exacto. Okay. Saan isasakay yung labi ni Secretary? Hindi pa namin, commercial flight ba ito? Hindi pa namin ma-disclose dahil sige po, okay lang. Malamang baka sa mga susunod na bulletins po ito ilabas. Ang pagdating sa Maynila, ang mag-e-escort ng mga labi ay ang PSG patungong Malacanang at magkakaroon din po ng seremonya siyempre sa Malacanang. Kasama na rin dito mga formal at opisyal na mga seremonya to. Okay. At ang burol ay gaganapin sa Kalayaan Hall doon sa Palasyo ng Malacanang. Kari-report lang yan ni Tuesday New. Yes, bulletin bakit sa Kalayaan? Ibig sabihin ba dito bubuksan sa publiko ang burol o wala pang desisyon? Bukas. Bukas sa publiko. Okay. Tinanong ko yan kay Tuesday doon sa Malacanang press corps. Hindi pa sila masyadong nalilinawan. So, opisyal na ito, bukas sa publiko. Opo. Ang mangyayari po ay mag-i-issue kami ng bulletin tungkol sa schedule po na gagawin. Hindi ito tuloy-tuloy tulad nung burol natin sa pribado. Opo, kasi kailangan po ng may konting panahon para sa pamilya na magpapahinga. Kailangan din ng panahon at merong mga gaganapin din ng mga parangal, for example, ng DILG. At syempre, dadagsan din ito ng mga seremonya. Okay. So, inuulit po natin, mga kapusong mga nakikinig, antabay at nanunood, antabayanan nyo po, siguro sa loob ng araw na ito, no? Undersecretary, maglalabas sila ng bulletin, yung schedule po kung kailan bukas sa publiko ang burol ni Secretary Robredo sa Kalayaan Hall na Malacanang. Malinaw. So, bukas sa publiko yan. Pero may schedule. May schedule. Bukas, Biyernes, hanggang kailan sa Malacanang, si Secretary? Yung burol, Biyernes at Sabado, dahil sa Linggo ng umaga,
babalik na siya dito, babalik na siya sa Naga. Sa Naga, linggo ng umaga. Opo. At pagkatapos, ang balita namin, Lunes, buong araw, yung huling araw ng burol. Opo, dahil merong dadalhin, sa aking kaalaman, merong ibang lugar na dadalhin din siya sa Naga City sa Linggo at Lunes. Ganon. Ngunit hintayin po natin yung anunsyo galing doon at pagkatapos yung funeral mass sa Basilica. Kailan sa to? Tuesday. Sa Martes. Opo. Tapos nun? Doon na yung state funeral. Funeral. Alam niyo po yung katulad na ganap sa mga ibang state funeral, misa muna. Pagkatapos ng misa, doon magsisimula yung huling parangal ng Estado para kay Okay, Sanchez. yung mga saludo Exactly. na napanood ko kayo sa telebisyon o napakinggan ko ba kayo? Yung bandila sa kabaong, itutupi, Yes, yun iaabot dun sa yun asawa, yung mga ganon. pinakahuling elemento noon na ititiklop yung bandila at iaabot ng Pangulo sa may bahay. Ang Pangulo mag-aabot? Kami si Supredo? Pangulo. Doon sa Naga? Dahil state funeral po ito at kung nandun ang Pangulo bilang Commander-in-Chief. Opo, tapos merong mga pagpaputok ng baril, mga Exactly, ganon. at kanyon. Ilan ba yung putok para kay Para Secretary? sa isang secretary, 19 guns. Oh? 19 guns salute? Opo. Ba? Oo, labing siyam na sabog ng kanyon yun. Opo. Okay, may flyby ba? Sa aking kaalaman, wala pa pong plano tungkol doon. Ganon. Okay, meron pong impormasyon na lumabas, Undersecretary, na baka daw i-cremate yung mga labi ni Secretary Robredo. Meron ba kayong ganyang Sa impormasyon? mga ganung bagay po na hindi namin gustong unahan ng pamilya. Kaya ang mga bagay na yun, ang inaanunsyo lang namin ngayon yung magaganap sa Malacanang. Yung schedule ang susunod dito dahil gusto namin bigyan ng sapat na panahon at ang pamilya dapat ang Opo. Ang balita po namin, si Pangulong Aquino personal na nagpahiwatig ng kagustuhan niya na bigyan ng tinatawag na state funeral si Secretary Robredo. Pakipaliwanag nga ito, Yusek. Ang utos ng, unang-una, kapangyarihan ito ng Pangulo, siya talaga ang pwede mag-utos na magkaroon ng state funeral. Ang kanyang kautusan ay simple lamang. Bigyan ng lahat ng parangal at ang pinakamataas na parangal na pwedeng ibigay kay Secretary Robredo kung sasangayunan at kung papayagan ng pamilya. Nung pamilya. Opo. Kaya lahat nitong mga nangyari na at mga mangyayari pa lalong-lalo na sa mga susunod na araw, lahat ito may kaalaman at kapahintulutan ng pamilya. Opo. At Wala kaya- kayong ginagawa na hindi nyo ikangay clear kay Mrs. Robredo at dun sa mga anak. Opo, at tama lang po na gano'n ang magaganap. At kaya nga minsan, hindi namin ma-anunsyo agad kahit gusto malaman ng ating mga kababayan dahil ayaw naman natin apurahin o i-pressure ang pamilya. Okay. Kailangan bigyan natin Opo, ng Yusek. sapat na panahon. Panguling tanong na po ito, ewan ko kung kayo sasagot nito o hindi. May balita ba kayo tungkol doon sa magulang ni Secretary Robredo na matanda na at hindi pa maayos masyadong kalusugan dahil nga sa katandaan? Kasi hanggang sa kahuli-hulian, ang alam namin, tinatago nila doon sa matanda yung nangyari. Dahil nga doon sa kalagayan ng mga magulang ni Secretary Robredo. Ano ba ang pagkakaalam niyo, I'm Yusek? sorry, Mike. Well, hindi ko alam ang mga bagay na Opo, tungkol sa opo. kanila. At mahirap siguro tanungin sa ganitong panahon. Opo. O, sige po. Mamaya kasi kanina sana makakausap na namin si Mr. Butch, si Ma'am Butch. Nakausap na namin siya noon nung kasama niya mismo yung bangkay ng kapatid niya dun pa lang sa dagat. Nung nasa harapan niya, nag-uusap kami sa telepono. Pero dumating kayo kaya mas importante na unahin namin kayo para hindi na kayo maghintay. Sana, Mike, papakapihin pa namin kayo. Koskating kami ngayon. Kung pwede humingi ng pabor sa inyo, kung pwede nyo ipaabot sa kanila ang pakikiramay namin. Opo. Paano yan, Yusek? Si Presidente Aquino, kumpirmado, syempre, pupunta naglagayan para dun sa libing. Personal. Opo. Dahil, bahagi ito ng state. Yung mga miyembro ng gabinete, paano yan? Ano mga usapan niya? Kanya-kanya ba yan? O may koordinasyon? Bakit ngumingiti kayo? May koordinasyon ba sa inyo? Paano ba sistema niya? Kung meron man. Siguro, ang masasabi ko, Mike, talagang makikiisa ang buong gabinete sa mga magaganap na mga seremonyas at sa lahat ng okasyon kung saan pwede silang makiramay sa pamilya. O sige po, Yusek, nagpapasalamat po kami at dumaan kayo dito sa huling hirit. Salamat, Mike. Pagkatapos nyo sa unang hirit.
Okay, at tama kayo. Antabayan na namin lahat ng mga bulletin na ilalabas ninyo at sinasabi na po namin ito sa mga nakikinig at nanonood. Aasa po tayo sa mga opisyal na bulletin na ilalabas ng grupo po ni Undersecretary Manolo Quezon mula sa Malacanang. At nagpapasalamat kami sa inyo, Mike, at sa lahat ng mga kaibigan natin sa media at talagang nagtutulungan tayo sa bagay. Opo na mga po. Walang kwan dito. Pare-pareho tayo dito sa pagdadalamhati at sa pagkwan Oo. Sino papalit kay Secretary? Okay. Hindi na. Alam nyo naman, nanggaling din kayo sa trabaho to. Alam nyo, bawat pagkakataon na meron, malay nyo, di ba? Madulas kayo. Pero marunong kayo. Kailangan magsagot. Marunong kayo sumagot kasi marunong kayo magtanong eh. Sige po, Undersecretary. Salamat ha. Salamat. Kung mga kapuso si Undersecretary Manolo Quezon.